Austin Reeves ay iniulat na gustong makakuha ng 5-year contract sa Lakers na nagkakahalaga ng 239 to 241 million US dollars max contract mula sa Lakers. Isa sa pinakamainit ngayong usapin sa liga. Pero tanong ngayon, kaya ba ito ng Lakers at paano maaapektuhan ng team at mga players kung ibibigay ito o hindi? Tara at pag-usapan natin yan. Si Austin Reeves ngayon ay 28 years old, ay isang mahalagang player para sa Lakers. Ngayong off-season, siya ay inaasahang magde-decline ng kanyang $14.9 million player option para maging unrestricted free agent at mag-negotiate ng bagong deal. Sa field, nag-a-average siya ng 23.3 points at 5.5 assists 2025-2026 seasons bago nabaon sa injury. Isang standout performance para sa kanyang karir. May mga report din na si Reeves ay targeting isang 5-year contract, 241 million US dollar extensions kung mananatili siya sa Lakers at ito ang maximum deal na pwedeng i-offer ng Lakers. Bakit gusto ni Reeves ang max contract sa Lakers? Ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Reeves ang full max deal ay dahil sa kanyang performance at role sa team. Nag-step up siya bilang isang go-to offense option kasama si Luka Doncic. Marami ring NBA executives ang naniniwala na dahil mataas na ang cap space ngayong 2026 free agency at kakulangan ng star free agents, tataas ang value ng mga players tulad ni Reeves. Nagkaroon siya ng breakout na season at marami ang naniniwala na ibibase sa kanyang contribution ang malaking deal. Ngunit meron ding concerns tungkol sa defensive performance at durability sa pinagdedebate ng mga analysis ngayon. Sa oras na mag-negotiate ang Lakers, isa sa pinakamalaking concerns ay ang salary cap. Ang Lakers ay may projected cap space na humigit kumulang $48 million, isa sa pinakamalaki sa NBA ngayong off-seasons. Ngunit kung igagawad nila kay Reeves ang maximum deal na $48 million per year, malaking bahagi ng kanilang cap ang matatanggal agad, kakaapekto sa kakayahan nilang mag-sign ng ibang key players o mag-build ang roster para sa championship run. At ito ang epekto sa Lakers team kung bibigyan nila ng max deal si Austin Reeves. Kung papayagan ng Lakers ang full max deal para kay Reeves, pwede itong magdudulot ng ilang epekto sa team. Ito ang magandang epekto para sa Lakers kung papayagan si Austin Reeves sa max deals. Una, mas makakatulong sa team chemistry dahil mananatili ang core. Pangalawa, mas mapapalakas ang offensive backcourt kasama si Luka Doncic. Pero mas kaunting cap space para sa ibang importanteng signings. Kung mag-commit sila kay Reeves ng ganitong malaking deal, baka mawalan sila ng flexibility sa pagbuha ng extra defensive wings o impact players na minsan ay dahilan ng pagkatalo sa playoff series. Tingnan natin kung sino sa Lakers core ang most affected kung magiging max deal si Austin Reeves. Una dito si Luka Doncic, ang numero 1 star ng team. Malaking salary na din ang nakapaya at kailangan ng balansehin ang cap space niya. Pangalawa si LeBron James, mahigit 52 million US dollars ang kontrata niya kaya malaking bahagi ng cap ang nakukuha. Dagdagan pa ng Reeves big deal, mas kaunti ang space para sa iba. Pangatlo si Rui Hachimura at ang pang-apat si DeAndre Ayton. Ang mga mid-tier contract holders pwedeng matrade o mawalan ng role dahil sa cap pressure. Kung mas mataas ang budget na ginagastos kay Reeves, malaking posibilidad na kailangan nilang i-trade o hindi ma-renew ang mga mid-tier players na nagbibigay depth, lalo na ang mga may salary na 10 million pataas gaya ni Rui Hachimura at Maxi Kleber. Ano naman ang senaryo kung hindi kayanin ng Lakers ni Reeves ang gusto niyang max contract? Una, posibleng lumabas siya sa Lakers at mag-sign sa ibang team na may cap space gaya ng Brooklyn Nets o Chicago Bulls. Ang Lakers ay maghahanap ng kapalit, maaaring magbigay ng lower offer o structured deal. Kung hindi niya makuha ang max deal sa Lakers, malaking epekto ito sa team identity, future planning. Maaaring magpapalit-palit ang roster ng Lakers habang sinusubukan nilang mag-create ng better cap space para sa future stars pagkatapos ng era ni LeBron James at Luka Doncic. According to Real GM Wiretap naman, ang Chicago Bulls ay isa sa very rare teams na may sapat na cap space para mag-offer ni Reeves ng max deal kung hindi kayanin ng Lakers ang numbers niya. Sila ay may cap space flexibility para mag-sign ng top free agent at hindi pa ganap na nakakommit sa ibang malaking contracts. Kung ipupush ni Reeves ang full max sa Bulls, ang isa sa mga team na pwedeng magbigay ng malaking confidence offer para sa ginugusto niyang max deal. Hindi
lang Chicago Bulls ang gustong makakuha sa kanya, pati nga dito ang Utah Jazz, Atlanta Hawks ay may interest kay Reeves at pwedeng magsimula ng max offer, pero hindi sila yung may direct max cap teams at kailangan munang mag-adjust ng roster para magkaroon ng cap space. Kung ang Bulls or Nets hindi pa sapat, ang Jazz at Hawks naman ay maaaring maging sleeper bidders kung gumawa sila ng space. Ang Chicago Bulls kasi may sapat na cap space para sa isang max deal offer kung hindi kaya ng Lakers ang gusto niya, habang ang Brooklyn Nets pwedeng mag-offer ng big contract sa free agency o sign-in trade setup kung magiging available si Reeves. Habang ang Utah Jazz at ang Atlanta Hawks, isa din silang league sources mention na may interest kay Austin Reeves, pero kailangang mag-push ng cap space para makuha nila ang gusto ni Austin Reeves na max contract na 5 year. Kung hindi talaga pipirma si Austin Reeves sa Lakers, sino naman ang pwedeng pumalit sa kanyang posisyon? Una dito si Tyler Hero, position shooting guard. Isa siyang batang scorer na pwedeng punan ang role ni Reeves sa opensa. Maaari siyang siya ang target ng Lakers kung umalis man si Reeves. Pangalawa si Zach LaVine, position SG small forward. Veteran scorer, proven na sa NBA at pwedeng magdala ng leadership at scoring backcourt. Pangatlo dito si Donovan Mitchell, position SG point guard. Third player na high scorer at playmaker. Isa sa ambitious replacement options kung gustong palitan ang offensive role ni Austin Reeves. Ang apat si CJ McCollum, position SG point guard. Veteran guard na mahusay magdala ng bola at puntos. Pwedeng dagdagan ang experience sa Lakers kung umalis si Reeves. Panglima si Anfernee Simons, position shooting guard. Young scorer, athletic guard na pwedeng mag-step up sa backcourt role. Pang-anim si Norman Powell, position SG-SF. Veteran scorer at 3-point threat. Pwedeng punan ang shooting role ni Reeves sa team. Pero ang pinaka-importante na ngayong offseason ng Lakers ay panatilihin si Austin Reeves. Nakikita siya bilang mahalagang scorer at key player sa tabi ni Luka Doncic. Inaasahang i-option out ni Reeves ang kanyang offer na $14.9 million player option upang makipag-negotiate ng bagong kontrata. Target niya ng 5-year contract na $239 to $241 million deal mula sa Lakers. Ang lahat ng hakbang ng Lakers mula sa re-signing players hanggang sa trade o sa free agency ay nakabase kay Luka Doncic. Ayunin ng team na bumuo ng roster na may shooting defense at versatility para sa deep playoffs runs. Gusto rin ng Lakers na ibalik o mapanatili ang ilang existing room players kung kaya ang salary cap. Una dito si Jackson Hayes, Rui Hachimura, Luke Kennard. Mahalaga sila para sa rotation, depth at spacing sa court. Ang unang top priority ngayon ng Team Lakers ang re-assign ni Austin Reeves. Unahin sa lahat, panatilihin ang key role players tulad ni Hayes, Kennard, Hachimura kung kaya nga ng kanilang salary cap. Magdadagdag din sila ng versatile wings para sa defense at shooting at i-upgrade ang center kung kailangan ng mas malakas na rim protection. Laging i-build around ni Luka Doncic, pangunahin ding sentro ng team strategy. Ano sa tingin nyo ang inyong opinion para dito? Dapat bang ibigay ng Lakers ang $241 million max deal kay Austin Reeves o mas mainam bang mag-adjust ang team para sa salary cap? Ano sa tingin nyo ang tamang hakbang para sa Lakers at sa ibang players sa roster? I-comment na sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA updates at bagong upload na hindi ka napapahuli. Peace out mga kapas break!